Kapag nagpakain ka ng isang napakagandang babae, ang unang ginawa ko pagkatapos makakuha ng time pause, ay ang pag-pause sa napakagandang campus bell sa harap ko. Pagkatapos, inabot ko sa kanya ang aking makasalanang mga kamay. Dahil lang sumabog ang zombie apocalypse sa mundong ito. At ako ay nakakuha ng isang feeding system. At basta't magpakain ako sa napakagandang babae, ang system ay magbibigay sa akin ng iba't ibang mga gantimpala. Ngunit hindi ko inaasahan na ang pagpapakain sa akin ng gatas ay kasama rin. Mas malakas pa. Mas malakas pa. Sa likod ng pinto ng dormitoryo ng mga babae, silid 308. Isang batang babae na mukhang isang diyosa ay nasasabik na sumisigaw. Tumahimik ka. Naiinis na ako sa pandinig. Hindi ko napigilang sumigaw. Kami ng babae ay nagtutulak sa pinto gamit ang aming mga katawan. At sa labas ng pinto ay isang grupo ng mga babaeng zombie na nagngangalit. Kuya, sige na. Itulak mo pa. Ayoko pang mamatay. Hindi pa ako nagkakaroon ng kasintahan. Ang babaeng ito na may napakagandang mukha, suot ang isang manipis na pink na sando, ay mahigpit na itinutulak ang pinto gamit ang kanyang balikat. Tinitignan niya ako na may luha sa kanyang mga mata. Mahirap sis, kaya mo yan. Nakasalalay ito sa swerte. May mga 10 o higit pang babaeng zombie sa labas. Ginagawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Kuya, kailangan mong gawin kahit mahirap. Basta't mabuhay tayo. Ako, gagawin kitang manginig sa takot. Manginginig. Tumingin ako sa kanya. Bigla na lang uminit ang ilong ko. Iyon ang iniisip mo. Nakita niya ang pagbabago sa tingin ko. Mabilis siyang tumango. Medyo wala akong magawa. Hindi naman ako yung tipo na sinasamantala ang iba. Nagamit ko na ang lahat ng lakas ko. Ngunit tinutulak pa rin ako ng lakas sa labas. Ngunit habang iniisip ko na sa susunod na buhay, sigurado ako. Biglang may sumigaw na babae sa hallway. Ang tinig ng babae ay napakatalim. Halos agad na naakit ang mga zombie sa labas. Nag-uunahan silang tumakbo papunta doon. Biglang nawala ang puwersa sa labas. Dahan-dahang sumara ang pinto ng kwarto 308. Mabilis na nilock ni Rongrong ang pinto. Malalim siyang humihinga. Nakaramdam din ako ng ginhawa. Grabe, muntik na talaga. Malapit nang makapasok yung mga zombie. Akala ko katapusan ko na. Hindi ko akalain na nabuhay pa ako ulit. Maya-maya yung mga sigaw sa labas. Naging mga tilian na. Narinig yun, namutla si Yurong. Pati ang kanyang mukha. Napalunok ako. Tiningnan ko yung mga takiaway sa sahig, di ko binitawan kahit hinahabol ng zombie. Ang galing, hindi natapon yung sabaw. Nakampante ako. Teka, tapos napapangiti na lang ako. Anong oras na ba talaga? Nandamay na halos yung buhay ko. Pinapansin ko pa tong takeaway na to. 10 minuto na ang nakalipas. Nagde-deliver ako ng takeaway sa babaeng universidad na to. Dahil ang customer ay hari. At ang reklamo at pangit na rating ay parang kalahati ng buhay mo. Dala-dala itong mga takeaway. Diretso akong tumawid sa blockade ng security guard. Pinandidirihan ng mga estudyante. At sa ilalim ng banta ng guard na babae, pinaakyat ko ng 3 palapag. Kadalasan ang mga takeaway sa school ng babae ay nilalagay sa labas. Pero may ilan talaga na gusto talagang ipasok sa loob. Hindi ko inasahan na pagdating sa 3 palapag. Nalubog ang buong kalangitan sa kadiliman. Yung mga estudyanteng babae na nasa pasilyo kanina, bigla na lang nag-twist ng leg at braso. Tapos mula sa bibig nila lumabas ang nakakatakot na ungol. Nang matapos ang dilim, yung mga babaeng zombie na nakamalaswang damit, lahat sila ay tumingin sa akin. Agad akong tumakbo papunta sa katabing dorm room na 308 na bukas ang pinto. Habang isasara ko ang pinto, yung magandang babae ay sumugod papasok. Naawa ako, kaya pinapasok ko siya. Pero sa loob lang ng 1 o 2 segundo, yung mga zombie ay sumugod na. Salamat talaga. Hinihingal si Yurong habang hinahaplos ang dibdib. Pinapakalma ang sarili sa tensyon. Kinawayan ko siya. Hindi ba't utang mo rin sa akin ang pagtakas mo? Pareho na tayo. Nang marinig iyon ni Yurong, pinagdiinan niya ang kanyang labi. Bahagyang namula ang kanyang maputlang mukha. Ako si Yurong. Huwag kang mag-alala, kuya. Totoo ang sinasabi ko. Nailigtas mo ako 2 beses. Sa sinaunang panahon, dapat na akong magpakasal sa'yo. Babayaran kita. Isang taong prangka siya. Nananatili sa usapan. At ngayon, apokalipse na. Hindi rin sigurado si Yurong kung gaano pa siya tatagal. Hindi niya gustong mamatay na may pagsisisi. Sa hirap na buhay, naging maganda siya. Mamatay nang hindi naranasan ang pagiging babae. Sobrang malas na yan. Sa mga sandaling ito, magulo na ang gusali ng mga babae. Kami ni Yurong, nasa kwarto lang. Naririnig namin ang iba't ibang nakakatakot na tunog mula sa mga kalapit na silid. Ang mundo ay parang naging impyerno. Sa koridor sa labas ng pinto, may mga yabag ng mga zombie na patuloy na naririnig. Hanggang sa lumayo ang mga zombie. Saka lang kami ni Yurong makahinga ng malalim. Bigla may narinig na kakaibang tunog.
Tumingin ako kung saan nanggagaling ang tunog. Pasensya na. Hindi ako kumain kagabi. Kakagising ko lang ngayon. Maghahanda na akong maligo. Ayos lang. Ako na ang bahala sa'yo. Habang sinasabi ko, kinuha ko ang ilang take-out sa likod ng pinto. At inilapit sa akin ni Yurong. Hindi dahil sa pagiging mapagbigay ko. Napanood ko na ang mga nobela. Sa ganitong antas ng apokalipse. Kung hindi ka nabaril, at nakulong pa sa dorm na ito, at sa labas ay puno ng mga zombie, malaki ang tsansa na mamatay akong kasama itong babae. Malalim na humina si Yurong. Kumuha siya ng isang order ng pagkain. Salamat. Kapag nabusog ako, iinom ka ng malamig na tubig. Pagkarinig nito, agad kong inagaw kay Yurong ang order ng pagkain. Tiningnan ako ni Yurong ng malungkot at nagtataka. Sobrang anghang nito. Dahil malapit na akong mamatay. Gusto ko pang maglakbay ng kaunti. Tumango si Yurong, medyo nahihiya. Bilang isang taong hindi pa nagkakaroon ng relasyon. Nakaintindi siya. Masyadong mabait ang host. Nagpapakain sa gutom na batang babae sa katapusan ng mundo. Ang end-of-the-world feeding system ay matagumpay na nakakonekta. Binabati kita, host, sa matagumpay na pagkuha ng SS Class Ability, Time Stop. Sa bawat pagkakataon na pakainin ng host ang isang 5-star target, makararanas ito ng pag-recharge. Ang bawat pag-recharge ay gumagamit ng oras. Nakadepende ito sa mental strength ng host. Ang mental strength ay lalakas habang parami ng parami ang paggamit. Hanggang sa infinity ang time stop. Mga gantimpala ng sistema. Pagpapakain sa 5-star Campus Bell, Yurong. Nakakuha ng 10 paggamit ng time stop. Space storage, 1,000 cubic meters. Natuklasan ang bagong misyon ng sistema. Humanap ng pangalawang layang Zifeng sa loob ng 24 na oras. Pagpapakain sa isang 5-star na babae. Ang pagkain ay maganda. Gantimpala sa misyon. Walang hangganang tibay na bala, gintong easy submachine gun isa. Gusto mo bang tanggapin ito? Tanggapin. Masigla kong sinagot. Sobrang galing nitong system, brother. Kaya nitong ihinto ang oras. At mayroon pa itong space. Sigurado na ito. Noong huli kong nakita ang paghinto ng oras. Ito ay nasa mga materyales sa pag-aaral pa noon. Hindi ko akalain na magkakaroon na ako nito ngayon. Pagkatapos kong gawin ang misyon na ito, magkakaroon pa ako ng submachine gun na may walang hangganang tibay at walang hangganang bala. Talagang walang talo na ako nito. Pagkatapos ay binuksan ko ang system panel. Host, Zhao Yibai. Pangunahing kakayahan, paghinto ng oras, ses rank. Bilang ng pag-charge, 10 beses. Auxiliary ability. Pagpapakain. Sa bawat 5-star na babaeng pakakainin, makakakuha ka ng 10 pag-charge ng paghinto ng oras. Misyon, sa loob ng 24 oras, hanapin ang pangalawang 5-star na babae para pakainin. Si Yurong sa tabi ay kumakain ng steamed buns habang yakap-yakap ang kanyang bag. Kumakain siya ng paunti-unti. Hindi ibig sabihin nito ay hindi siya gutom. Ito ay dahil mayroon siyang totoong cherry lips. Kahit gutom na, hindi siya masyadong kumakain. Mukhang nakakaakit naman talaga. Isinara ko ang panel. Tinitigan ko ang bibig niya. Agad akong naging excited. Umakyat ang ulo ni Yurong. Nakita niyang tinititigan ko siya. Biglang namula ang kalahati ng mukha niya. Agad niyang ibinaba ang tingin. Halos busog na ako. Sa labas, naririnig ang ungol ng mga zombie at sigaw ng mga kaklase. Ngunit kakaiba ang kapaligiran sa loob ng kwarto. Parang tagsibol na. Hindi ibig sabihin na wala silang pakialam. Pagkatapos makaligtas sa kamatayan, si Wang Zhu, ang adrenaline ni na Yurong at ako ay nagpapatuloy pa rin. Nagsisilbi pa rin ang epekto. Mabilis na isinubo ni Yurong ang natitirang mga baozi. Napuno at lumobo ang kanyang maliit na bibig. Parang isang cute na maliit na hamster. Simulan na natin. Kumain lang siya ng 3 xiaolong bao. May alam si Yurong. Ngayon ay apokalipse na. Bawat kagat ng pagkain ay napakahalaga. Gaano katagal siya mabubuhay? Makakalabas kaya siya ng buhay? Lahat iyon ay nakasalalay sa akin. Dagdag pa, ang pagbabayad niya ng utang na loob ay makakatulong sa kanya na mag-level up. At maging isang tunay na babae. Hindi masama tong trip na to. Kung mas tumaas pa ang gusto ko sa kanya. At sa hinaharap, gugustuhin kong isama siya para mabuhay. Mas lalong malaki ang kita. Okay. Nanginginig na rin ang mga kamay ko. Ang babaeng parang bulaklak sa harapan ko. Ay tila hindi makatotohanan. Isa lang akong ordinaryong tao. Pero nasa harapan ko ay isang 5-star Campus Bell. Si Yurong, pinipisil ang kanyang pulang labi. Malapit na ang magandang pangyayari, medyo kinakabahan din siya. Sa puntong ito, napansin din niyang medyo nababaliw na siya. Pero tapos na ang mundo. Kung hindi tayo mabaliw ngayon, mamamatay tayo. Maya-maya, 3 minuto ang lumipas. Nakahiga ako sa isang pink na sofa chair. Sa tabi ko ay maririnig ang mahinang tunog. Nakasimangot si Yurong. Ang kanyang mukha ay namumula na parang duguan. Gantimpala mula sa sistema. Binigyan ko ng pagkain ang 5-star na si Yurong. Nakakuha ako ng 10 beses na kakayahang ihinto ang oras.
Narinig ko ito at agad akong umupo ng tuwid. Pwede pala yun? Nagpahina ako ng kaunti. Tinitingnan ang iba't ibang damit sa kwarto, na dati nakakaganyak sa akin. Ngayon ay wala ng silbi. Sa dulo ng mundo, ano ang pinakamahalaga? Bilang isang lumang mambabasa ng libro, alam ko naman na ito ay mga supply. Pagkatapos ay mabilis akong naghanap sa dormitoryo. Nakita ni Yuyurong ang sitwasyon at pinigilan ang kanyang hindi komportableng pakiramdam. At agad na tumulong. Mayroong mga tissue at wipes sa kabinet. At mga gamit tulad ng sanitary napkins. Ngunit halos wala na ang makakain at maiinom. Nakahanap lang ako ng isang bag ng spicy strips. At isang kalahating bote ng Coke. Nag-isip si Yuyurong na nakayuko. May pagkain sa aking dormitoryo, room 310. Pero hindi kami makakalabas. Okay na. Pinisil ko ang aking baba at nag-isip. May iba pa bang tao sa dormitoryo mo? Umiling si Yuyurong. Ang pinto ay nakabukas noon. Hindi ako sigurado kung may pumasok. Sige, naintindihan ko na. Sabi ko, idinikit ko ang aking tainga sa pinto. Malo ko pa ring marinig. Ang tunog ng mga zombie na naglalakad sa labas. Nawalan ng tiyak na layunin. Ang mga zombie na ito ay gumagala ng walang direksyon. Ngayon, ito ay dormitoryo 308. At ang dormitoryo 310 ay nasa tabi lang ng katabi. Hindi malayo ang distansya. Ito na ang oras para ihinto ang pagsubok. Gaano katagal kaya ang magandang pagkakataon na ito? Sige, gawin na. Agad kong ginamit ang paghinto ng oras. Matagumpay ang paggamit ng time stop. Natitirang gamit, 19. Paalala sa host, pagkatapos maabot ng lakas ng isipan ang limitasyon. Ang pagdaloy ng oras ay otomatikong babalik sa normal. Ang lakas ng isipan ay maaaring mapunan sa pagtulog. Talaga, tumigil na. Ang mundong nasa harapan ko ngayon ay biglang naging napakatahimik. Wala nang ingay. Tanging ang tibok ng puso ko ang naririnig. Kinurot ko ang pisngi ni Yurong. Habang binibilang ang oras, binuksan ko ang pinto at lumabas. Mayroon na yung mga 10 zombie sa hallway. Nagsusuot sila ng manipis na damit. Kung hindi ko lang titingnan ang kanilang mga pulang mata, at dumudugong bibig, at mga bakas ng dugo sa kanilang katawan, may kakaibang dating sila. Ano ang iniisip ko? Inalog ko ang aking ulo. Mabilis akong naglakad patungo sa dorm 310. Bahagya kong itinulak ang pinto at bumukas ito. Ngunit biglang nag-ring ang system. Natagpuan ng 4-star na babae, si Chen Sueru. Ang puti, grabe. Nanlaki ang mga mata ko. Kitang-kita ko na sobrang naiipit na itong babaeng si Chen Sueru. Kahit sa dorm na walang banyo, pumalikod sa pinto at gumamit ng palanggana. Tapos, pinatigil ko pa ang oras ko. Para i-freeze ang eksenang ito. Agad akong umubo ng 2 beses. Mister lang ako. Hindi ko sinasadyang tumingin. Hindi na kailangang halughugin ang mga gamit ko. Halata namang naghalungkat na itong babae. Bukas ang mga pinto ng mga kabinet. Nakapatong ang mga gamit sa mesa malapit sa kama na malapit sa bintana. Mga nakapak na instant noodles, snail noodles. Pati sausage, nilagang itlog at spicy strips. Nakabuo na ng isang maliit na bundok. Mayroon ding isang 5 litrong bote ng mineral water. Naubos na halos 8 bahagi. Ang dorm ng Campus Bell. Talagang iba. Ang bango ng kwarto na ito. Naalala ko ang pangangatawan ni Yuyurong. Mabilis kong natukoy ang kama niya. Yurong, anong klaseng? Talagang totoo ang sabi nila. Kung titingnan ang kumot na nakasabit sa tabi ng kama, maaari mong makilala. Ang mga gamit dito, sapat na ito para sa akin sa 3 hanggang 4 na araw. Pero kung kukunin ko lahat, ang babaeng ito, si Chen Sueru, ay magiging mahirap ang buhay. Magiging tao pa ba siya o hindi? Pakalahati na lang kaya? Dahil ngayon, bagong simula pa lang ng apokalipsis. Sa ngayon, tao pa rin ako. Sa tradisyonal na paraan, naghahanap ng supplies. Pero pinutol ko ang daan niya. Pakiramdam ko ay medyo immoral pa rin. Pero sa sandaling ito, sige na. Naramdaman ko ang panlalabo ng paningin ko. Ang aking utak ay nagsimulang bumigat. Muntik na maabot ng aking lakas ng isip ang limitasyon. Mukhang huli na para bumalik. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa balkonahe at nagtago. Nawala na ang lakas ng iyong isip. Tapos na ang paghinto ng oras. Habang muling dumadaloy ang oras, ang mundong ito ay muling naging maingay tulad ng dati. Matapos malutas ni Chen Sueru ang problema, sumigla siya at bumuga ng hininga. Pagkatapos ay tumingin siya sa higaan ni Yuyurong. Yuyurong, karaniwan, nauuna ka sa akin. Mas maganda ka sa akin. Mas maganda pa ang katawan mo kaysa sa akin. Mas mayaman pa ang pamilya mo kaysa sa akin. Ngayon ay apokalipsis na. Bibigyan kita ng mainit na inumin. Sa isang masamang ngiti, ngumisi si Chen Sueru. Ibinuhos niya ang mga laman ng palanggana. Lahat sa kama ni Yuyurong. Nang makitang nagiging dilaw ang malinis na kama. Tumawa ng malakas si Chen Sueru. Biglang may umugong na sigaw ng zombie sa labas. Nawala ang ngiti sa mukha ni Chen Sueru. Mabilis niyang pinababa ang kanyang boses. Anong silbi ng pagiging maganda?
Sa wakas ng mundo, mamamatay din naman. Ako ang magiging pinakamagandang babae sa 310 sa hinaharap. Gago. Gusto kong magmura sa galit ko ngayon. Kung hindi ako dumating, ang babaeng ito ay gagawa ng ganito. Hindi ba't sinisira niya ang sarili niya? Ngayon ay nagkalat na ang lahat. Pero kailangan pa rin niyang manatili sa kwarto na ito. Binabati ko ang host sa unang paggamit ng kakayahan sa pagpapahinto ng oras. Nakakuha ng 10 pil para sa pagpapanumbalik ng lakas ng isip bilang gantimpala. Pag-inom ng 1 pil para sa pagpapanumbalik ng lakas ng isip. Maaaring maibalik ang lakas ng isip sa pinakamataas na antas. Narinig ko ito at nagpasya akong umalis dito. Pagkatapos ng lahat, si Yuyorong ay kayang magtiis. Salamat sa pagliligtas sa kanya. Ito ay isang bihira at magandang katangian sa lipunan ngayon. At ang isda at tubig ay naghalo na. Nagkaroon ako ng kaunting pagmamahal sa kanya. Hindi ko matanggap ang pagmamataas ng babaeng ito na nagngangalang Chen Suero. Pagkatapos ay uminom ako ng 1 pil. Parang tinatamaan ng tingga ang utak ko. Biglang parang napalitan ng bagong langis. Ang pag-isip ko parang iwalo engine na tumatakbo. Lahat ng pagod sa isip naglaho na. Kaya kung hindi ka naging magalang sa akin, Yuyorong, huwag kang magtataka kung hindi rin ako magiging magalang sa'yo. Sino? Narinig ni Chen Suero ang ingay. Dali-dali siyang tumingin sa balkonahe. Ngunit sa pagkakataong ito, nagamit ko na ang time stop. Hindi pa nakakatingin si Chen Suero. Bigla na lang siyang napatigil. Diretso akong lumapit. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging magalang. Nilagay ko lahat ng nasa lamesa sa system space. Umalis na lang basta. Parang kulang pa rin ang galit ko. Dahan-dahan akong tumingin sa paligid. Pagkatapos ay tumawa ako ng mahina. Pagkatapos, mabilis kong hinalughog ang ilang dorm. Nakahanap ako ng maraming pagkain at tubig. Mayroon ding mga basic na gamot tulad ng pampababa ng lagnat. Habang hindi pa tapos ang time stop, mabilis akong tumakbo pabalik sa 308. Sa pagkakataong ito, hindi ko hinintay na maubos ang lahat ng mental power ko. Aktibo kong tinapos ang time stop na ito. Sa sandaling ito, si Yuyorong ay balisa na nakatingin sa paligid. Hinahanap ang aking anino. Ngunit nalaman niyang bigla akong lumitaw sa harap niya. Automatiko siyang sisigaw. Dali-dali kong tinakpan ang bibig niya. Huwag kang gagawa ng ingay. Nang mapagtanto ni Yuyorong, tumango siya. Dahan-dahan ko namang binitawan ang kamay ko. Pagkatapos ay yumakap sa akin si Yuyorong. At ibinaon ang ulo niya sa aking dibdib. Nagsimula siyang umiyak ng mahina. Hindi mo alam. Kanina nung hindi kita makita. Natakot ako. Nang mayumakap, napahiya ako sa buong katawan ko. Bumabaon sa aking ilong ang bango ng buhok ng babae. Isang napakagandang babae na umiiyak sa aking bisig. Nagpapagaan ng aking buong pakiramdam. Bigla kong nagustuhan ang mundong ito. Masyado kang kinakabahan. Nandito lang ako palagi. Habang sinasabi ko ito, iniabot ko ang kamay ko. Pinalibutan ko ang bewang ng babae at niyakap siya ng mahigpit. Para mabigyan siya ng higit na kapanatagan. Mabuti na nandito ka. Hindi maintindihan ni Yuyorong kung paano ako naglaho. At biglang nagpakita. Pero matalino siyang babae. Kung hindi niya maintindihan, huwag na niyang isipin. Tama. Kanina tumunog ang cellphone ko. Nagsasama-sama ang mga buhay sa group chat ng paaralan. Gustong makipag-isa sa lahat para sa sariling kaligtasan. Para iligtas ang sarili. Ang ganda naman yan. Medyo pilit lang ang sinasabi ko. Sa totoo lang, ayoko nang umalis. Ang pamumuhay dito sa dorm ng mga babae ay parabang paraiso. Gusto kong huminto ang oras. Sa ilang minuto na huminto ang oras. Para akong Diyos. Magagawa ko ang lahat. Pero bigla kong naalala ang misyon. May iba ka pa bang kasamang magaganda dito? Hindi maintindihan ni Yuyorong kung bakit ko ito tinatanong. Pero sumagot pa rin siya ng tapat. Sa 4th floor, si Wang Weiwei. Ang campus bell ng taon na ito. Pero hindi ko alam kung buhay pa siya. Subalit, sa sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone ni Yuyorong. Ito ay mensahe mula sa group chat ng akademya. Wang Weiwei, batch 25. Tulong. Sino ang pwedeng tumulong sa akin? Nakagat ang aking matalik na kaibigan. May mataas na lagnat ngayon. Sino ang may gamot? Mayroon ako. Pero kung nakagat ng zombie, parang hindi na epektibo ang gamot sa lagnat. Nang magpadala ng mensahe ang bagong campus bell na si Wang Weiwei. Ang dating tahimik na group chat ng akademya ay biglang nag-ingay. Nanginginig din ang cellphone ni Yuyorong. Level 25, Wang Weiwei. Nahuli ang best friend ko na si Yuying. Siya ang pinakamalapit kong kaibigan. Sino ang makakapaghatid sa akin ng gamot para sa lagnat? Bibigyan ko siya ng 1 milyon. At gagawin ko ang isang hiling niya. Sa sandaling yon, hawak ang cellphone ni Yuyorong. Nag-private message ako kay Wang Weiwei. May gamot ako para sa lagnat. Talaga? At wrong. Maaari mo bang ihatid dito? Kung maihahatid mo sa loob ng 10 minuto, magdaragdag ako ng 1 milyon pa. Narinig ko yon at napakunot ang aking mga mata habang nag-isip.
Hindi ako isang baguhan. Na ang isang babae ay gagawin ang ganito para sa kanyang best friend. Ay impossible. Kahit pa sa apokalipse, ang pera ay magiging papel lamang. Ngunit sino ang makakaalam? Kung gaano katagal tatagal ang apokalipse na ito? Kung gayon, mayroon lamang isang katotohanan. Ang taong nakagat ay malamang ibang tao. Gayunpaman, nagpadala pa rin ako ng mensahe. Saang dorm ka? Nasa ika-4 na palapag, unang kwarto pagdating sa hagdan. Kung talagang makakapunta ka, mas lalo akong magpapasalamat sa iyo. 2 milyon. Pwede ka pang humiling ng isang kondisyon. Basta kaya kong matupad. Walang problema yan. Hinihiling ko lang na bilisan mo. Pagkatapos mag-reply ng okay. Malalim akong napahinga. Mukhang kailangan ko talagang umakyat doon. Kung sakaling si Wang Weiwei na ang nabihag, kailangan ko siyang pakainin bago siya maging zombie. Ito ay tungkol sa aking golden nifue. Mahirap na makahanap pa ng kasing gandang 5-star na babae. Mahirap na talaga. Tatawag ako ng errand boy para ihatid sa iyo ang gamot. Mula sa Chowtuan. Talaga bang akyat ka? Habang nakatingin si Yurong sa mga chat, mahigpit niyang hinawakan ang braso ko. Maganda talaga ang pamilya ni Wang Weiwei. Pero tapos na ang mundo. Hindi na talaga kailangan para sa pera. Maging panganib sa buhay. Pero dahan-dahan kong inalis ang kamay ni Yurong. Kailangan kong umakyat. Pero huwag kang mag-alala. Bababa rin ako. At bababa akong ligtas. Nang marinig ito, tumayo sa dulo ng kanyang mga paa si Yurong. Hinalikan mo ako sa pisngi. Siguraduhing makakauwi ka ng ligtas. Hihintayin kita. Ano? Nanginginig ka pa rin? Habang sinasabi ito, ibinaba ni Yuyurong ang kanyang namumulang mukha. Malalim din akong bumuntong hininga. At hinalikan ang napakagandang babae sa harap ko. Sa huli, normal na lalaki rin ako. Yuyurong, niloloko mo ba ako? Magsalita ka naman. Yuyurong, magnanakaw ka. Niloko mo pala ako. Hindi ko pinansin ang pagtunog ng cellphone. Dahil sa ngayon, hindi na ako makakilos. Siguraduhing mabuhay kang makakauwi. Sa sandaling ito, nakasandal si Yuyurong sa kama. Mayroon pa ring bahid ng luha sa kanyang mga mata. Bigla niyang naintindihan kung bakit maraming tao ang nagmamahalan. Gusto nila ang malapitang paghawak. Ang pakiramdam ay napakaganda. Sa pagkakataong ito, binalot ko ang aking mga kamay at paa gamit ang mga damit mula sa dorm ng mga babae. At kumuha ng bakal na tubo na tinanggal sa kama. Bigla akong sumugod palabas ng pinto. Ang mga zombie na gumagala sa pasilyo ay biglang huminto. At lahat sila ay lumingon sa akin. Agad silang sumugod lahat. Ang unang zombie na sumugod sa akin ay may taas na mga 1.56 metro. Nakasuot siya ng maliit na asul na vest at itim na eye silk shorts. Ang sigaw niya ay tila nakakatuwa. Tinamaan ko ang ulo niya ng tubo. Agad na bumagsak ang babaeng zombie. Mukhang naging mas marupok ang mga buto niya dahil sa mutation. Nang ibaba ko ang tubo, nabasag agad ang bungo niya. Habang nakahiga, patuloy pa rin siyang kumakampay ng mga paa. Sa kanyang pulang mga mata, may lumalabas na parang luha. Ang kanyang anyo ay tila nakakaawa pa nga. Pero hindi ko na iniisip kung nakakaawa siya. Dahil sumugod na rin ang iba pang mga zombie. Matapos ang karanasang ito sa pagtalo sa mga masasamang zombie, tinatayang alam ko na ang aking lakas. Sa harap ng mga payat na babaeng zombie na ito, hindi na ako takot tulad ng dati. Ito na ang oras ng aking personal na palabas. Pagkatapos ng sunod-sunod na atake, sunod-sunod na pag-atake, 11 babaeng zombie na ang nakahandusay sa pasilyo. Buti na lang nakulong sila sa paaralang ito para sa mga babae. Ang mga malambot at kaakit-akit na mga dalagang ito, kahit nagmutate na sila bilang zombie, ay nananatiling malambot at walang lakas. Ang bawat isa sa kanila ay kaaya-aya pa rin tingnan. Nahihirapan akong saktan sila ng malakas. Pero hindi rin ako pwedeng magtagal. Kaya't nagmadali akong umakyat sa ika-4 na palapag. Sa kasamaang palad, sa pasilyo sa ika-4 na palapag, ay mayroon pa palang mahigit 20 mga zombie. Napalunok ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil nakakita ako ng isang zombie na napakaganda ng pangangatawan. Ang babaeng ito ay tiyak na dati ay paborito ng lahat. Sayang at naging zombie na siya ngayon. Bagaman hinahangaan ko siya, hindi naman bumagal ang mga paa ko. Pagkatapos kong itaboy ang ilang mga zombie sa harap ko, ay sumugod ako sa pintuan ng 401. Pagkatapos ay malakas akong kumatok ng ilang beses. Delivery ng pagkain. Pagkasabi ko, nagulat ako. Na-conscious lang siguro ako. Nasabi ko na lang. Nasabi ko na lang. Sa sandaling kinakatok ko ang pinto, ay nagsisiksikan na ang mga zombie sa harap ko. Kapag nakakita ako ng pangit, itinataas ko ang bakal at binabayo ang kanilang mga ulo. Kapag nakakita ako ng maganda, ginagamit ko ang kaliwang kamay ko. Wala na akong magagawa kundi huwag nang igalang ang mga babaeng zombie. Kapag may nasagi akong hindi dapat masagi, hindi ko maiiwasan. Habang abala ako sa pagharap sa mga zombie, dahil sa isang utos ko para sa labas. Buong 4 na palapag, napatulala ang mga nakaligtas na nakarinig ng aking boses. Ito na ang apokalipse.
At puno ng mga zombie sa labas. Mayroon pa ring nagde-deliver ng pagkain. Sa ngayon, sa dormitoryo 401. Nakatalikod si Wang Weiwei sa harap ng isang babae, umiiyak. Pagkatapos niyang magpadala ng mensahe sa grupo, maraming tao ang nag-message sa kanya. Pero lahat sila ay nagmumura at nanunuya sa kanya. Kahit yung isang tila may seryosong intensyon ay niloloko lang siya. Sinabi pa niya na ipa-deliver ito ng mga runner. Sino pa ang tatanggap ng order ngayon? Unti-unting nawalan na ng pag-asa si Wang Weiwei. Umiiyak. Anong gagawin ko, Kiki? Hindi ko makukuha ang gamot. Paano kita maililigtas? Ang babaeng si Chen Qi ay nakahiga sa kumot sa sahig. Ang kanyang mukha ay pawisan. Halos wala na siyang malay. Ang kanyang lieg ay nabalutan na para sa pagpigil ng pagdurugo. Mayroon si Wang Weiwei na first aid kit. Nalinis na niya ang sugat ni Chen Qi, napigilan ang pagdurugo at pag-inflamasyon. Ngunit ang mga karaniwang gamot para sa lagnat ay nahiram na lahat ng mga kaklase niya dati. Weiwei, tumakbo ka na. Dahan-dahang gumalaw ang bibig ni Chen Chai. Agad na idinikit ni Wang Weiwei ang kanyang tenga. Narinig ang sinasabi. Lalong naiyak si Wang Weiwei. Kasalanan ko. Nasugatan ka habang inililigtas mo ako. Kung mamamatay ka, hindi rin ako mabubuhay. Pero sa puntong ito, nagkagulo sa labas. Hindi lang narinig ang marahas na ungol ng mga zombie, kundi pati na rin ang tunog ng labanan. Mabilis na pinunasan ni Wang Weiwei ang kanyang luha gamit ang manggas. Kinuha ang matalim na kutsilyo ng prutas sa tabi. At pumunta sa likod ng pinto ng silid. Biglang kumatok ang pinto. Napakunot ang mga mata ni Wang Weiwei. Pagkatapos ay narinig ang boses ng isang lalaki. Nasa labas na ang delivery ng grupo. Ang delivery ay nandito na. Sa narinig, natigilan si Wang Weiwei sa kinatatayuan. Hindi pala siya niloloko ni Yuyurong. May tao palang tumanggap ng order mula sa grupo. Hindi rin nagpahuli si Wang Weiwei. Sumilip siya sa P-Fall para tingnan ang sitwasyon sa labas. Naggitngit ang kanyang ngipin habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Malakas niyang binuksan ang pinto ng kalahati. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas. Halika na, pasok! Natagpuan ng target na babae na si Wang Weiwei. Sabay na tumunog ang boses ng sistema at ang sigaw ng babae sa likuran. Naririnig ko ang sigaw ng babae sa likuran. Nakalikod ako kay Wang Weiwei. Hindi ko nakita ang itsura niya. Pero pinili ko pa ring pagkatiwalaan siya. Sa sitwasyon ng apocalypse, may mga zombie sa hallway. Napakalaking bagay na buksan ng babaeng ito ang pinto sa ganitong oras. Ibig sabihin talaga ay mapagkakatiwalaan siya. Ito ay isang pintong may matibay na steel electronic lock. Kahit pa may kakayahan akong pigilan ng oras, kung hindi niya bubuksan ang pinto, hindi ako makakapasok agad-agad. Mabilis akong nakapasok sa kwarto ng maayos. Nakita ni Wang Weiwei ang babaeng zombie na sumusugod. Hindi niya piniling isara agad ang pinto. Sa halip ay sumigaw siya ng may galit. Itinaas ang kutsilyo sa kanyang kamay. At nagwasiwasi sa pagitan ng pinto at ng zombie. At talagang nasugatan niya ang kamay ng ilang zombie. Pero kulang ang lakas niya. Hindi niya kayang putulin ang mga kamay. Nakita kong ang tapang ni Wang Weiwei. Nagulat din ako ng malaki. Ang prutas na kutsilyo ay mga 30 sentimetro lamang ang haba. Kung hindi mag-iingat, maaaring makalmot ka ng zombie. Hindi mo ba iniisip ang buhay mo? Mabilis kong hinila pabalik si Wang Weiwei. Habang umiiyak si Wang Weiwei, nagumpisa siyang umiyak. Gago ako. Napatay ko ang best friend ko. Habang hinihila pabalik si Wang Weiwei, sinarado ko ang pinto gamit ang isang sipa. Patuloy na kinakatok ng mga zombie sa labas ang pinto. Gumagawa ng nakakabinging ingay. Pero ang kapal talaga nitong pinto. Pagkasara ng pinto, kahit ano pa gawin ng mga zombie, hindi sila makakapasok sa maikling panahon. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nakakalimutan agad ng utak ng zombie. Kaya naglakad-lakad na ulit sila. Ang tanga naman. Ito na ang gamot na kailangan mo. Habang sinasabi iyan, tinitingnan ko ang ayos ng kwarto. Talagang sulit ang 1,000,000 na binigay ni Binibini para sa kwarto. Kahit nasa lumang dormitoryo ito, may kakaiba pala sa loob. Hindi lang pinto ang napalitan ng bakal at electronic lock. Dalawahang kwarto pa pala ito. Pangunahing kulay pink at puti. 2 European-style beds. May vanity table pa na galing sa sikat na brand. Malaking ref, aircon, aparador, coffee maker. Magandang sofa at maselang na coffee table. At isang flat screen ni na kasing laki ng kalahating dingding. 2 dorm room ang pinagdugtong. Malaki at moderno ang pagkakagawa. Parang show unit sa mga GE commercial. At sa sahig, nakahiga ang isang payat na babae. Balot ng benda ang leg, nanginginig. Gamot. Narito na ang gamot, Kiki. Si Wang Weiwei ay sumigla. Hinawakan niya ang gamot at mabilis na lumapit kay Chen Qi at lumuhod. Inumin mo ang gamot. Lahat ay magiging maayos. Ngunit sa sandaling ito, si Chen Qi na nakahiga sa lupa at mukhang mahina, ay biglang bumukas ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay naging dugong pula. Puno ito ng mga ugat na dugo. Si Chen Qi ay naglabas ng mabigat na paghinga mula sa kanyang lalamunan. Ang lokasyon ng sugat
ay naglabas din ng malaking halaga ng itim na dugo. Ibaba. Pag-iling ni Wang Weiwei, alam niya kung ano ang mangyayari. Mayroon pa akong espesyal na gamot. Habang sinasabi ito, sumugod si Wang Weiwei sa mesa sa tabi niya. Kumuha siya ng isang delikadong kahon ng kahoy mula sa drawer. Sa loob ay may ilang mga tableta na nakabalot sa lumang moisture-proof na papel. Kumuha si Wang Weiwei ng isa, at ibibigay niya ito kay Chen Qi. Ngunit si Chen Qi sa puntong ito ay biglang. Ang kanyang tiyan ay umumbok. Ang kanyang katawan ay naging hugis arko. Ang kanyang itaas na katawan, na may mga tunog ng pagkalikot, ay naitaas ang kanyang baywang. Pagkatapos, si Chen Qi ay naglabas ng sigaw na parang zombie. At biglang sumugod kay Weiwei. Nakita ni Wang Weiwei ang luha sa kanyang mga mata. Habang nakatingin kay Chen Qi na sumugod sa kanya, tumayo lang siya roon at hindi gumalaw. Sa huli, napapikit pa siya. Tangina. Kung bibigay ng head si Wang Weiwei, hindi ba't nasayang lang ang punta ko? Ito ay tungkol sa aking ginto. Kung makukuha ko ba ang Uzi? Dali-dali akong hinabol si Chenran. Naramdaman kong huli na ang lahat. Nang maghahanda na akong gamitin ang time stop. Biglang iminulat ni Wang Weiwei ang kanyang mga mata. Nakatuon ang kanyang tingin sa mukha ni Chen Qi. Masakit ang ekspresyon at puno ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Pero biglang hinawakan ang kutsilyong prutas na nakapatong sa mesa. Mabilis ang kilos ni Wang Weiwei. Bigla siyang gumuhit. Habang tumatalsik ang dugo, ang kamay ni Chen Qi na sumugod sa kanya ay nanigas sa ere. May malaking sugat sa leg ng zombie na si Chen Qi. Umambon ang dugo. Lahat ay tumalsik sa mukha ni Wang Weiwei. Dinumihan ang magandang mukha ng pula ng dugo. Paumanhin. Sabi ni Wang Weiwei habang umiiyak. Bagsak na ang zombie na si Chen Qi sa lupa. Hindi pa matagal nang siya ay nagbago. Sapat na ang malubhang sugat para mapatay siya. Nakahinga na rin ako. At mas lalo kong hinangaan si Wang Weiwei. Talagang anak ng mayaman. Kaya niyang maging malupit kapag kailangan. Umiyak siya sandali. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingala si Wang Weiwei sa akin. Bumalik ka at sabihin mo kay Yurong. Pasalamatan niya ako sa gamot. Ibibigay ko sa kanya ang 2 milyon. At kung anuman ang gusto niyang kahilingan. Ang gamot ay sa akin. Ginamit ko ang kanyang cellphone para makontak ka. Magkaibigan kami. Nang marinig ito, bahagyang sumikip ang magagandang mata ni Wang Weiwei. Kaya pala may delivery rider na tumutulong magdala ng gamot sa ganitong oras. Ano ang gusto mo? Gusto kita. Impossible. Hindi pa tapos magsalita si Wang Weiwei. At direkta na siyang tumanggi. At hinigpitan ang hawak sa kutsilyo. Naging mapanganib din ang kanyang tingin. May fiant na ako. Ang kanyang katayuan ay napakataas. Na hindi mo kayang isipin bilang ordinaryong tao sa ilalim ng lipunan. Huwag ka nang maghanap ng problema. Gusto ko sanang sabihin na gusto kitang kumain ng kaunting pagkain. Para matapos ko na ang misyon ko. Ngunit dahil sinabi ng magandang dilag na ito ang mga bagay na ito. Naiinis ako. Nagkibit balikat na lang ako. Ang mga kondisyon na hinihingi mo ay hindi mo tinutupad. Hindi mo tinutupad ang usapan. Nang marinig ito, nagulat si Wang Weiwei. Pero patuloy pa rin niya akong tinitingnan ng malamig. Ang aking fiance ay nagngangalang Zhu. Sa City, ang apelyido ay Zhu. Dapat alam mo kung ano ang ibig sabihin niyan. Kahit pumayag ako. Kaya mo ba? Ang tingin ni Wang Weiwei ay puno na ng hamon. Ang pamilyang Zhu sa City. Siguradong ang pamilyang Zhu ng City Lord's Mansion, di ba? Kung bago pa ang apokalipse. Talagang hindi ko kaya. Pero ngayon, apokalipse na. At ako pa ang may cheat system. Kaya diretsong lumapit ako. At gamit ang isang daliri, itinaas ko ang baba ni Wang Weiwei. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Weiwei. Sa huli, iniwan niya ang kutsilyo. Ako, si Wang Weiwei, ay tumutupad sa aking salita. Pero ikaw, isang delivery guy. Talaga bang kaya mo? Pag-isipan mong mabuti ang mga kahihinatnan at kapalit. Matapos magsalita, umatras ng 2 hakbang si Wang Weiwei. Medyo itinukod ang paa. At umupo sa mesa. Pagkatapos ay humiga na siya. Mapanuri mong mga tingin. Mapagmataas mong mga tingin. At ang iyong mapagmataas na aura ay lubos na nagpagalit sa aking napakahalagang dignidad. At napakasimple ng iniisip ni Wang Weiwei. Pinahahalagahan niya ang kanyang salita. Pero hindi niya akalain na maglalakas loob ako. Kung talagang maglalakas loob ako. Sige, maglalakas loob na ako. Sinabi niya, gagawin niya. Sa sandaling ito, si Wang Weiwei ay naninikip ng kanyang mga kamao. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob talaga ako. Nagsisikip ang panga ni Wang Weiwei. Pagkatapos ng 20 minuto, ang bagyo ay hindi pa rin humihinto. Mayroon akong kaunting galit. Kaya hindi ako nagpakita ng kahit kaunting pagkaawa. Ang resulta ay napakaganda, 58. Ako ay isang taong tumutupad sa kanyang salita. Nakapikit si Wang Weiwei. Hindi niya ako matapangan tingnan. Tungkol sa iyo. Tumango ako. Pagkatapos ay binalot muli ang sarili. Binabati kita, host, na kumpleto mo ang misyon. Sa loob ng itinakdang oras. Matagumpay na napakain ang pangalawang 5-star na target. Gantimpala ng misyon.
Isang gintong easy submachine gun na may walang hanggang tibay at walang hanggang bala. Pag-charge ng time stop ng 10 beses. Natitirang mga pagkakataon 28. Tatlong sunod-sunod na abiso mula sa sistema ang tumunog. Tapos na rin ang aking misyon. Oras na para umalis. Sa pagtingin sa Plum Blossom, 5 metro. May kaunti akong pinagsisihan. Mukhang masyado akong naging marahas kay Wang Weiwei. Aalis ka na ba? Napakunot ang noo ni Wang Weiwei. Sumandal sa mesa at umupo. Kung hindi ako alis, sino pa ang magluluto? Basta't pumayag ka sa kondisyon ko. Sinabi ko na, pumayag ka sa kondisyon at tapos na. Pagkatapos kong sabihin yon, binuksan ko ang pinto. At tumakbo palabas ng dormitoryo 401. Hina. Medyo natigilan si Wang Weiwei. Ang mga bagay-bagay ay talagang tulad ng sinabi ko. Ngunit ako ang unang lalaki niya. Medyo nagsisisi si Wang Weiwei. At medyo nagsisisi rin. Nalito lang at ibinigay ko na. At umalis ka agad pagkatapos kong makuha. Masyadong malupit. Mag-ingat ka. Maraming sumpa ang sinabi ni Wang Weiwei. Ngunit sa huli ang lumabas, ay isang pagbati lamang na siya lang ang nakarinig. Paglabas ng silid, sinara ko ang pinto. Hindi ko na kailangan pang harapin ang abang si Wang Weiwei. Agad kong inalalayan ang baywang ni Jia. Masakit ang likod niya. Buti na lang at nakipaglaban ako kay Yuyurong kanina. Ang mabilis na laban na yon, ay nagbigay sa akin ng magandang sagot. Ang mga zombie na gumagala sa hallway ngayon, ay sumugod sa akin pagkakita nila. Pero ngayon, isa-isa ko silang babagsakin. Wala akong pakialam kung maganda o pangit, hindi ako magiging maawain. Kung ikukumpara kay Wang Weiwei, ang campus bell na yon, at dahil malakas na ako ngayon, kahit magandang zombie pa yan, itatapon ko lang ang ulo niya sa isang tubo. Tungkol sa machine gun na nakuha ko kanina, balak ko itong itago. Hindi ko muna ito ipapakita. Pagkatapos ng lahat, makasarili ang mga tao. Kung lilipulin ko lahat ng zombie dito, wala na akong silbi sa babaeng dormitoryo. Lanan. Bagaman sa huli ay mawawala din ang mga zombie, gusto ko pa ring mag-enjoy dito ng ilang araw. Mabilis akong bumalik sa ikatlong palapag. Sinipa ko palayo ang ilang zombie na humaharang. At narito na ako sa harap ng dorm 308. Bumalik na ako. Kumatok ako ng 2 beses. Pagkatapos ay hinarap ko ang mga zombie. Hindi na ako natatakot sa kanila. Naging bihasa na ako. Nakikita ang mga babaeng zombie na ito. Ay hindi na ako natatakot. Binuksan ko. Narinig ang boses ni Yuyurong mula sa silid sa likuran. Pagkatapos, mabilis na bumukas ang pinto. Pagkatapos patumbahin ang ilang zombie na humahabol gamit ang bakal na tubo. Bumalik ako sa dormitoryo at isinara ang pinto. Bakit ang daming dugo sa'yo? Tiningnan ako ni Yuyurong na may pag-aalala. Pagkatapos, tinanggal niya ang aking damit. Hindi akin yan. Nakita ko ang maasikasong tingin ni Yuyurong. Tiningnan ko siya at nainitan din ang puso ko. Sinuri ni Yuyurong ang aking buong katawan. Nang makita niyang hindi talaga ako nasugatan. Sa wakas ay nakahina siya ng maluwag. Sa chat group, sinabi ni Liu, na plano niyang mag-organisa ng mga tao para makatakas. Punta tayo sa pinakamalapit na supermarket mula sa dormitoryo. Sasali ba tayo? Hindi ka pa bumabalik. Hindi ako sumagot. Tatakas. Lumapit ako sa bintana. Ang sikat ng araw ay malakas sa labas ngayon. May 70 o 80 zombie na gumagala sa labas ng babaeng dormitoryo. Dumating ang apocalypse noong tanghali. Karamihan sa mga tao ay nasa kantin. Sa grocery, maraming ang supplies. Pero masyadong delikado yan. Kaya pagtalikod ko, tumingin ako kay Yurong. Nakikinig ka ba sa akin? Yurong nodded without hesitation. Kung wala ka, matagal na akong naging zombie. Kung gayon, hindi tayo sasali. Habang sinasabi iyon, kinuha ni Yurong ang kanyang telepono. At naghahanda na siyang sumagot. Pero sa sandaling ito, unang nagring ang telepono ni Yurong. Ito ay mensahe mula kay Wang Weiwei. Pagkakita ni Yurong sa nilalaman, agad siyang natigilan. Sa gabi, isang helicopter ang kukuha sa akin. Bibigyan ko kayo ng 2 upuan. Huwag makinig kay Liu. Mabuhay hanggang sa gabi. Talagang si Wang Weiwei. Hinimas ni Yurong ang kanyang mukha. At sinabi ng may excitement. Ang ekspresyon ko ay medyo kakaiba. Ano ang ibig sabihin ng babaeng ito? Nagkaroon ba ng damdamin dahil sa isang gabing pagsasama? Sasama ba tayo sa kanya? Muling tumingin si Yurong sa akin. Pinisil ko ang baba ko habang nag-iisip. Kung gusto mong pumunta, pwede kang pumunta. Medyo kinakabahan ako. Tulad ni Wang Weiwei, di ba? Sumabay ka sa helicopter ng pamilya Wang para iligtas si Wang Weiwei. Malamang, hindi rin magiging maganda ang buhay ko pagkatapos niyan. Sige, naintindihan ko. Nag-reply agad si Yuyurong sa mensahe. Salamat sa iyong kabutihan. Pero hindi na namin kayo papagurin. Ito ang pagkakataong makatakas. Bakit mo tinatanggihan? Nakita ang desisyon ni Yuyurong. Nagulat ako. Kung iba ang nasa sitwasyon niya, siguradong pagsisikapan nilang makuha ito. Siguradong pagtatalunan nila ito. Namumula ang pisngi ni Yuyurong.
Kung hindi ka alis, hindi rin ako alis. Sa tabi mo, nararamdaman kong ligtas ako. Narinig ko ito at naantig ako. Mahigpit kong hinawakan si Yuyorong. At si Yuyorong, parang isang masunuring bagong kasal. Sumabay din siya sa akin. Sa labas, gumagala ang mga nakakatakot na zombie. Sa loob naman, nagsimula ang labanan. At nakikita ang dalawang salitang tayo sa mensahe. Hinigpitan ni Wang Weiwei ang hawak sa kutsilyo na may dugong kamay. Isang kirot ang dumaloy sa kanyang puso. Sige, huwag kang umalis. Kakainin ka ng zombie. Ang pakikipaglandian ay hindi magandang bagay. Napaka-generoso niya kay Yuyorong na bigyan pa siya ng pwesto. Bakit hindi pa rin siya nasiyahan? Bago mag-alas 9 ng gabi, may pagkakataon pa kayong magsisi. Pagkatapos magpadala ng mensahe, itinapon ni Wang Weiwei ang cellphone sa kama. Pagkatapos, kinuha niya ang sinulid at karayom. At sinimulang tahiin ang ulo ni Chen Qi sa sahig. Kiki, naisip ko na. Gusto kong mabuhay ng maayos. Kung hindi pagkakaisahan mo ako, mabubuhay ako para sa ating dalawa. Kung ordinaryong babae ang makakita ng madugong sugat, siguradong matatakot na sila. Ngunit si Wang Weiwei naman ay seryosong nagtatahi. Talagang may pinagkaiba ang isang babaeng nakakita na ng maraming bagay. Totoo ngang iba siya. Matapos ang kalahating oras, nakatingin lang ako sa kisam ng tulala. Si Yuyorong naman ay namumula habang nakayakap sa akin. Maligaya ang kanyang mukha. Gusto kong kumain ng lollipop. Habang nagsasalita, nanginginig ang aking mga ngipin. Ang babaeng ito ay parang malumanay na kutsilyo na bumubutas sa buto. Pakiramdam ko'y nabutas ang mga buto ko. Si Je. Agad na bumangon si Yuyorong. At kinuha ang lighter mula sa aking jacket. Kumuha siya ng sigarilyo at isinilid sa bibig niya. Sinindihan niya ito gamit ang lighter at humitit. Pagkatapos, inilagay niya ito sa harap ng aking bibig. First time ni Yuyorong na sumigarilyo. Nalunok niya ito kaagad. Napabilaukan siya at umubo ng 2 beses. Ito rin ang unang beses na tinikman ko ang lollipop ng isang magandang babae. Malakas akong humitit. Naramdaman kong gumagaan ang buong katawan ko. Ang kaluluwa ko ay naging mas malinis. Kumpara sa 3 minuto kanina, malinaw na napakasaya ni Yuyorong sa pagkakataong ito. Pagkatapos niyang bigyan ako ng lollipop, bumalik siya sa aking yakap. Ang magandang campus bell na ito. Masaya na rin ako ngayon. Kung magpapatuloy lang ang oras ng matagal, wala namang masama dito. Sa huli, isa lang akong tao na walang gaanong ambisyon. Matagumpay na nagpakain ng 5-star target na si Yuyorong. Nakatanggap ng reward na 10 pag-charge ng time stop. Natitirang bilang, 38. CJ. Habang naririnig ang tunog ng sistema, napatawa na lang ako. Ang pagpapakain ng pagkain ay pagpapakain. Ang pagpapakain sa maliit na bibig ay pagpapakain din. Sa sandaling ito, muling nag-vibrate ang cellphone ni Yuyorong. May balita mula sa grupo ng paaralan. Ika-23 batch, Liu. May mga bagay na kailangan kong linawin. Ang buong lungsod ay nasa gitna na ng apokalipsis. Huwag na kayong mag-isip patungkol sa anumang inopisyal na tulong. Kailangan nating iligtas ang ating mga sarili. At ang pagliligtas sa sarili na inorganisa ko, ay ito na lang ang pagkakataon. Huwag niyong isipin na kapag nakatakas tayo, bababaon pa namin kayo na nasa likod. Hindi na kami babalik. Kung hindi kayo sasama, maghanda na kayong mamatay sa dormitoryo. Huling oras na. Kung gusto ninyong sumama sa pagtakas, mag-message sa akin para magparehistro. Lahat tayo ay mga babae. Kung gusto ninyong mabuhay, kailangan nating lahat magsikap. Yung mga may kasamang pagiging prinsesa. At yung mga nag-iisip na asa na lang sa iba. Pakisuyo, magpakatatag kayo. Si Liu, ang ate, ay mabuting tao. Nakita ni Yuyorong ang mensahe at napabuntong hininga. Sa tingin niya, sa ganitong krisis, kailangan talaga ng isang tao na lumabas at manguna. Hindi sigurado. Titingnan ko pa. Nagsimula na rin akong mag-isip. Masyadong agresibo ang pagtakas na ito. Dami pa namang mga zombie sa labas. Tapos na ang pag-post sa grupo. Tumunog agad ang cellphone ni Yuyorong. Yuyorong, hindi ka talaga sasama. Pag-isipan mong mabuti. Ang manatili rito ay isang patay na daan. Walang sagot mula kay Yuyorong. Bagkus ay tumingin siya sa akin. Okay lang na patayuin mo lang. Ano kayang plano niya? Malalaman natin mamayang ilang oras. May pakiramdam ako na may kakaiba kay Liu. Sa normal na sitwasyon ang nagpapakalakas at nag-organisa ng pagtakas ay hinihina ng tulong. Hindi sila ang nangakit ng mga tao. Mukhang gusto talaga ni Liu na magsama-sama ang mga nakaligtas. Sa isang silid aklatan na mabigat ang lamig. Habang tinitingnan ang mga mensahe sa cellphone, ang babaeng may pulang buhok ay bumuntong hininga ng malalim. Si Liu ay nakaluhod sa sahig, hawak ang cellphone. Halos wala ng balat sa takot. Naitipon ko na ang lahat ng tao. Papayagan niya kaya akong mabuhay. Narinig ng babaeng pulang buhok na zombie. Ang mga salitang iyon at biglang yumuko kay Liu. Naging pula ang kanyang mga mata. Ngunit hindi ito ang pagkabobo na taglay ng mga zombie. May liwanag sa kanyang mga mata.
Ang liwanag ng galit. Kulangan. Lahat ng nanakit sa akin ay dapat mamatay. Pati ang mga tumingin lang ng walang pakialam noong nasasaktan ako. Dapat din silang mamatay. Napaiyak si Liu at tinawag ang pangalan ni Yuyu. Pero umungol ang babaeng zombie sa kanya. Hindi ka karapat-dapat na tawagin ang pangalan ko, Rumi. Maputla ang mukha ni Liu, hindi siya nangahas na sumagot. Sa mukha at katawan ng zombie girl ay puno ng iba't ibang marka ng paso. Magkahalo ang mga bago at lumang sugat, kaya mukhang nakakatakot ang batang babae. Ang zombie girl na ito ay si Xuyuyu. Siya ang campus belle ng batch 23. Maagang namatay ang kanyang ama, at may sakit ang kanyang ina. Nagtrabaho siya bilang dishwasher sa isang maliit na kainan. Dahil sa kanyang ganda, at walang nagpoprotekta sa kanya, nagkaroon siya ng mga nambubuli na estudyante. Mula sa pagiging campus belle, naging pangit siya na hindi makauwi kahit bakasyon. Hindi sila tumigil sa pang-aapi sa kanya. At ang ibang mga kaklase niya ay tila naiinggit din sa kanyang kagandahan noon. Walang nagsalita para sa kanya. Nang lakasan niya ang kanyang loob at tumawag ng pulis. Walang nagbigay ng testimonya para sa kanya. May nagsabi pang ang hindi siya normal. Nang umalis ang pulis, sinabi pang ang hindi siya normal. Pagkaalis ng mga pulis, nagsimula na naman ang galit na paghihiganti ng mga masasamang tao sa kanya. Hindi lang siya binugbog, kundi pinutulan pa ng buhok. Nang dumating ang katapusan ng mundo, tumawag siya sa kanyang ina. Ngunit ang sumagot ay ang may-ari ng restaurant. At sinabing naging zombie na ang kanyang ina. Nang marinig iyon, ayaw nang mabuhay ni Xuyuyu. Dahil sa takot na madamay ang kanyang ina, kaya nagtiis siya ng matagal. Kaya kusang binuksan niya ang pinto ng kwarto. Handang mamatay. Ngunit ang matinding pagnanais na makapaghiganti ay nagresulta sa kanya na maging isang bihirang mutant zombie. Hindi lang napanatili ang kanyang pag-iisip, kundi nabigyan pa siya ng positibong pagpapalakas ng zombie virus. Pinunit ni Xuyuyu ang lahat ng kanyang mga kaaway. Iniwan ang tanging nakaligtas sa dorm na si Liu. Siya rin ang leader ng dorm noong first year siya. Noong una, kaibigan niya si Liu. Ngunit sa harap ng mga masasamang estudyante, nakipag-isa si Liu sa kanila para pagtripan siya. Naapektuhan ng virus. Gusto niyang patayin ang lahat ng buhay sa dorm na ito. Pero iba siya sa ordinaryong zombie. May utak siya. Mahirap para sa mga zombie na basagin ang pinto. Kaya linuloko na lang niya ang mga nakaligtas. Para kusang lumabas at mamatay. Na-enjoy ni Xuyuyu ang pakiramdam ng paghihiganti at pagpatay. Nararamdaman ko talaga na pagkatapos ng bawat pagpatay, lumakas ang lakas niya. Sa ngayon, kaya na niyang kontrolin ang mahigit 10 zombie. Lumapit si Xuyuyu sa mukha ni Liu. 100 survivors. Kung may kulang, ikaw ang ipapalit ko. Makukumpleto ko rin. Tumango si Liu ng mabilis. Nagsimula na naman siyang makipag-chat ng pribado sa mga survivor na lumapit sa kanya. Yurong, may nag-volunteer na para ilayo ang mga zombie. Halika na, sumama ka na sa amin. Sundin mo lang kami. Mas malakas kapag marami. Kung mananatili ka sa dorm, tiyak na kamatayan lang. Maglalaan ako ng isang pwesto para sa'yo. Ilalagay muna kita sa grupo. Pag-isipan mo muna ng mabuti. Kung dati ay hindi ako sigurado kung may problema. Ngayon 100%. May problema na. Gayunpaman, pinindot ko pa rin ang i-agree para sumali sa grupo. Na-replyan ni Chen Suero si Yu Yurong. Hindi ka papatay. Kitang-kita ang pagkabigla ni Chen Suero. Tinitingnan ni Yu Yurong ang mensahe. At na-excite din siya. eBay. Siya ang aking kasama sa dorm na si Chen Suero. Hindi siya patay, nakakagulat. Magaling. Nasa kwarto siya 310. Isang kwarto lang ang pagitan namin. Napakamot ako sa ulo. Ang mga relasyon ng mga babae ay talagang komplikado. Malinaw na itinuturing ni Yu Yurong si Chen Suero na isang mabuting kaibigan. Ngunit si Chen Suero ay malinaw na palaging nainggit kay Yu Yurong. Baguhin niyo ang pangalan ng mga bagong miyembro sa grupo. Ilagay ang numero ng kwarto at pangalan. Siguraduhing bantayan ang grupo. Habang ginagawa ang trabaho ng paglalayo sa mga babaeng zombie, lahat ay unang tatakbo palabas. Kung mahuli ka, iyon ay kawalan ng pananagutan. Sa iyong buhay at sa buhay ng mga babaeng zombie na nilalayo, biglang lumabas ang isang serye ng papuri sa grupo. Paglalayo sa mga zombie, masyadong mapanganib ang trabahong ito. Sino ang magsasagawa nito? Walang gustong sumubok. Ngunit sinabi ni Liu na mayroon ng gumagawa ng trabaho. Kung gayon ang natitirang mga tao, ay natural na masaya. Nag-isip ako, at pinalitan ko ang pangalan ng grupo. Bilang 310 Yu Yurong. Sa ganitong paraan, kung may panganib mamaya, hindi ito abot dito. Ganoon naman talaga, si Yurong ay 310 naman talaga. Biglang lumipas ang oras, dumating na ang hapon. Dinala ko ang mga take-out kay Yurong na kumakalam ang sikmura. Maliban sa ilang xiaolongbao na kinain ni Yurong kanina, hindi niya nagalaw ang iba pang take-out. Dapat alam mo na pumunta ako sa ika-4 na palapag. At nanatili doon ng matagal. Itong si Yurong na babae, hindi pa rin kumain ng patago.
Sa ilalim ng aking sapilitang utos, sinimulan ni Yurong na ubusin ang pagkain. Ngunit sumakit ang aking ulo. Kung ito ay dati, hindi ko talaga kakainin ang mga take-out na ito. Ang kondisyon sa kusina, nakakasukang isipin. Ngunit ngayon, kailangan ko lang itong kainin. Sa aking system space, nakakolekta ako ng mga merienda at instant noodles. Ngunit ang mga iyon ay may mas mahabang shelf life. Kailangan kong unahin ang mga take-out na hindi tumatagal. Biglang may tumunog na sipol sa labas. Ang mga zombie sa pasilyo ay biglang nagkagulo. Isang figura na nakabalot ng maigi ang humagibis palabas ng dormitoryo ng mga babae. At sa kanyang likuran ay isang malaking grupo ng mga zombie. Ang babae ay nakasuot ng makakapal na damit. Sa dormitoryo, hindi talaga makita ang kanyang mukha. Nakita kong napakabilis ng kanyang kilos. Madali niyang naiwasan ang mga zombie na sumugod sa kanya. Pagkalabas niya, mga ilang metro lang ang layo. Naiwan na siyang mag-isa sa unahan na tumatakbo. Sa likuran, napakaraming zombie ang humahabol. Narinig ng mga zombie sa labas ang ingay. At lahat sila ay tumakbo papunta sa kanya. Nakatingin mula sa taas ng gusali ng mga babae. Kahit ako ay kinilabutan. Sa ibaba, tila daan-daan o libo-libo ang mga zombie. Sa lahat ng anggulo, pawang mga zombie lang ang nakikita. At ang babaeng iyon na nakasuot ng kumpletong kagamitan. Tila lumalangoy sa dagat ng mga zombie. Habang kumakain kami ni Yuyurong, nakatayo lang kami sa balkonahe na nanonood. Biglang nagring ng malakas ang cellphone ni Yuyurong. Leader ng class 23 Liu. Bilisan, bilisan. Ngayon na. Lahat tayo, sabay-sabay na umatake. Kahit may mga zombie sa pasilyo. Mabagal naman ang reaksyon nila, madaling kalabanin. Tumakbo na kayo kung ayaw ninyong mahuli. Huwag nating hayaang mag-isa siyang magsakripisyo para sa ating mga bayani sa dorm ng mga babae. Sa supermarket ay maraming supply. Makakaligtas tayo kung makakarating tayo doon. Ang ating bayani ay patuloy na ilalayo ang mga zombie. Isinasapanganib niya ang kanyang buhay para iligtas ang buhay natin. Nagpadala si Liu ng 4 na mensahe. Sa simula, ordinaryo lang ang mga mensaheng ito. Pero kasama ang malagim na tanawin ng isang tao sa ibaba na umaakit sa mga zombie. Ang panonood ng balita ay nagpapatuloy din sa dugo. Sulong! Isang pamilyar na boses ang narinig. Ang pinto ng kwarto 310 ay biglang bumukas. Si Chen Sueru ay nakasuot ng ilang layer ng down jacket. Nakabalot ng damit ang kanyang mga kamay at paa. Sinunod niya ang paraan ni Jiyu. Gumawa ng simpleng proteksyon. Hawak ang mop handle mula sa dormitoryo ay sumugod siya palabas. Sa isang iglap, lumabas ang mahigit 10 babae sa ikatlong palapag. Pero may 2 zombie pa rin sa pasilyo na nakatayo sa tumpok ng mga bangkay. Pareho silang malubhang nasugatan ko. Nang makita nila ang 2 zombie, nagsipag pa sila at sumugod ng nakabalot ang ulo. Si Chen Sueru, na pinakamalakas sumigaw, ay tumingin sa mga nakaligtas na maputla ang mukha. Pero walang pumansin sa kanya. Lahat ay tumatakbo ng hiwalay. Maglalaban tayo. May hawak akong tubo. Kung kagat kayo, babatuhin ko kayo. Sabi ni Chen Sueru, sumugod ulit siya. Ngunit kasabay ng unggol ng mga zombie. Sa takot niya, tumakbo siya papalayo. Lahat ng tapang at paghahanda sa isip ay nawala. Umiiyak siyang tumakbo pabalik sa kwarto 310. Marami pang babae na kasing duwag ni Chen Sueru. Kung hindi magiging matapang si Chen Sueru sa loob, medyo matapang na rin sila. Binuksan ng mga tao ang mga pinto. At nakita nila ang mga zombie sa hallway. Sumilip lang sila tapos agad din bawi ang mga ulo nila. Dito ko naman kumuha ng 2 lata ng beer. Kumuha rin ako ng ilang sausage. Ganito kami ni Yuyurong nakaupo sa gilid ng balkonahe. Pinapanood ang mga babaeng tumatakbo. Parang medyo hindi etikal. Tumataka sila para mabuhay, Kumagat si Yuyurong sa sausage. Mas masarap ang lasa ng sausage kaysa sa takeout. Nagniningning ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Pero ang bango talaga. Isang grupo ng mga estudyante sa kolehiyo. Nakabalot sa makakapal na damit na lumabas mula sa dormitoryo ng mga babae. Sumisigaw sila ng mga slogan para mailabas ang kanilang takot. Mula sa ikatlong palapag pababa. Ang eksena ay nakakamangha. Samantala, ang chat group naman ay nagkakagulo. Dahil bumalik na naman ang mga zombie. May nagsasabi na raw na may talino ang mga zombie. Pinapalabas sila para patayin. Tiningnan ko ang mga mensahe at sumilong sa ibaba. Ang sigawan ng pag-atake ay wala na. Sa daan sa labas, napalibutan na ng mga zombie ang mga babae. Lumilitaw ang mga zombie sa bawat sulok. Parang 10,000 patibong. Kahit ang pagbabalik sa dormitoryo ay naging isang pangarap na lang. Mga nakakabinging sigaw ang pumunit sa kalangitan. Ang eksena ay biglang naging napakalupit. Mayroong at least 70 hanggang 80 dalaga na napapalibutan. Kahit na ang resulta ay nakatakda na. Sa harap ng takot sa kamatayan, nagpatayan pa ang mga babae. Pilit silang nagsisiksikan sa loob ng bilog. Tinutulak ang iba palabas. Nag-away at nagmura pa sila. Ngunit sa huli ang mga lumapit na zombie ay palayer pa nila silang binalatan na parang sibuyas.
hanggang sa pinakaloob. Nang tumigil ang mga sigaw, ang tanging natira ay nakakakilabot na tunog ng pagkagat. Habang nakikita ang nakakagimbal na tanawin sa kalsada, ang magandang mukha ni Yuyorong ay naging maputla. Ang dating leader ng mga estudyante na nagkakaisa ay siyang nagpadala sa mga estudyante sa kamatayan. Yibay, kung wala ka, siguradong ilang beses na akong namatay. Si Yuyorong ay lumingon sa akin. Punong-puno ng lambing sa kanyang mga mata. Nalaglag ang puso ko. Hindi na ako pwedeng magpakain pa. May mamamatay. Noong single pa ako, sobrang gusto ko sana na magkaroon ng girlfriend para malaya ang mga kamay ko. Pero ngayon talagang nasasabik ako. Sa isang campus bell pa nga. Pero isang araw pa lang. Ang mga binti ko'y nanginginig na. Walang anuman. Agad akong napangiti ng ilang beses. Kailangan kitang pasalamatan. Sabi ko, niyakap na ako ni Yuyorong. Nagsimula siyang mangibabaw. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang iyong kabigha-bighani. Parang na-stress si Yuyorong. Dahil sa harap niya ay namatay ang ilang dosenang tao. Kung hindi niya ako nakilala, malamang isa na siya sa kanila. Pero paano magpapatuloy ang swerte niya? Gusto niyang gawin lahat ng mga bagay na hindi niya nagawa bago siya maging single. Para lang mapawi ang sarili. Kahit mamatay siya mamaya. Wala na siyang pagsisihan. At ang lasa ng gatas. Talagang napakasarap. Masarap pa sa pinapalamig na pakwan sa tag-init. O sa hotpot sa taglamig. Sa pagkakataong ito, hindi ako kumilos. Lahat ay kay Yuyorong na. Matapos ang ilang sandali, naglaro na kami ni Yuyorong ng mga cellphone. At nang makita niya ang mga mensahe sa group chat, tila gumuho ang mundo ni Yuyorong. Malakas ba boses ko? Kasi lahat sa group chat ay pinag-uusapan si Yukon na tumatawag. May mga babae ring nagrereklamo na single pa rin sila. Kahit lasa ng lalaki, di pa nila natitikman. May nagsabi pa nga na may laruan sila. Na pwedeng ipahiram. Dahil sa Girls Academy na ito, wala man lang lalaking narito. Si Yuyorong ay namumula ang mukha. Hindi niya inakala na maririnig pala siya ng napakaraming tao. Ngayon, parang nabuksan ang Pandora's box sa group chat. May mga humihiram na ng gamit para pagamit sa iba. Narinig ang biglang ingay. Nalito rin ako. Pero pagkatapos, parang nagliyab ang buong dormitoryo ng mga babae. Nagsunog na. Yun na. May side effect kaya ang system? O baka naman sobra ang binigay ko kay Yuyorong. At nagkaroon ako ng auditory hallucination. Ibay. Hindi ka nagkakamali. Nakatingin siya sa akin na puno ng pagdududa. Dinampi ni Yuyorong ang kanyang braso sa akin. Kanina, medyo nawala ako sa sarili ko. Nagsimula ako ng hindi maganda. Habang sinasabi iyan ni Yuyorong, ibigay mo ang cellphone sa akin. Tingnan natin ang mga chat. Habang naririnig ang nakakatakot na mga tunog mula sa lahat ng direksyon. Nagitla ako bigla. Kanina, pakiramdam ko ay isang masarap na bagay. Ang matrap dito sa kwarto ng mga babae. Pero ngayon, habang naririnig ang mga sigaw mula sa paligid, para akong napapaligiran ng mga kaaway. Tapos, nakikita ko sa paligid ko ang napakagandang si Yuyorong. Pakiramdam ko ay para akong si Tang Sanzang na napunta sa Web Spoon Cave. Maghanap tayo ng gagawin. Hindi ko masyadong maatim na tumingin kay Yuyorong. Talagang nakakatuwa nga. Pero kailangan din nating isipin ang mahabang buhay. Hindi tayo pwedeng mamatay dito ng ganito. CJ, tumango si Yuyorong na parang manok na sumusuklay. Para mabuhay ng matagal sa kasalukuyang katapusan ng mundo, kailangan ng tapang. Dadadalin kita palabas para hasain ang iyong tapang. At sabay nating kolektahin ang mga gamit sa mga kalapit na kwarto. Ang mga zombie na napalayo ay hindi bumalik. Magandang balita ito. At ang mga natitira sa pasilyo ay yung mga may mahinang pandinig o paningin. O kaya naman ay yung mga pilay. Okay. Masayang sumang-ayon si Yuyorong. Pero pagkatapos nag-alala ulit siya. Mahinang nagtanong siya. Gagabi na. Delikado kaya sa labas? Saka nanlalambot mga binti ko. Baka hindi ako makalakad. Kung lalabas ako, baka pabigat lang ako sa'yo. Nagets ko na. Si Yuyorong ay iyong babaeng matatakutin talaga. At saka mahilig magpaliban. Ang pagpapatapang sa kanya ay medyo brutal. Kailangang harapin ang duguan. Pero kapag nandito ako, hindi ka nagpapatapang. Paano na lang kung mamatay ako? Tuminala si Yuyorong. Diretso niyang tiningnan ang aking mga mata. Gusto mo bang maging maliit kong babae? Kung mamamatay ka, mamamatay din ako. Tiningnan ko si Yuyorong. Sa huli, tumango na rin ako. CJ. Susubukan kong alagaan ka ng mabuti. Ang pilit na pakakasalan ay hindi matamis. Pinilit si Yuyorong na magpatapang. Kahit pa lumakas ang kanyang tapang, hindi siya magiging masaya at magpapasalamat sa akin. Nang marinig iyon, niyakap ako ni Yuyorong at hinalikan. Yibay, ang galing mo talaga. Isara mo ang pinto. Lalabas ako para mangalap ng pagkain. May sinabi si Yuyorong na tama. Kung hindi siya sasama sa akin palabas, kapag nasa panganib na, hindi siya magiging pabigat. Ayos lang din naman iyon. Sa puntong ito, may ilang bangkay ng zombie sa sahig ng pasilyo.
At may dalawang zombie na hirap ng maglakad na gumagala. Nawala na ang karamihan sa mga zombie sa pasilyo. Naging madali na ang paghahanap ng mga supply. Kaya sinimulan ko ng maghanap sa bawat silid. Kung bukas ang pinto at walang laman, hahanapin ko. Kung zombie, isasara ko lang ang pinto. Nakalock ang pinto. Baka may tao sa loob. Kakatok ako ng ilang beses at tatandaan ko yon. Habang naghahanap, malaki ang nadagdag sa mga supply ng tubig at pagkain. Lahat ng nakuha ko ay inilagay ko sa sistema ng imbakan. Pagkatapos ay pumili ako ng isang malinis at mabangong kumot. At ibinalot ang bahagi ng pagkain sa aking likuran. Talagang nakakatuwa ang tingnan ang dorm ng mga babae. Iba't ibang damit na hindi ko inaasahan. Lahat ay nakita ko. Ngunit mayroon ding maliit na bahagi. Napinisil ko ang ilong ko bago pumasok. Ang baho ay hindi ko kinaya, lumabas agad ako. Ang amoy ay sobrang lakas. Parang naglagay ng gas bomb, nakakairita sa mata. Sa sandaling ito, nasa silid 340 na po ako. Inaayos ang mga nakalap ko ngayong araw. Marami ang gamit. Pwede akong at si Yurong kumain ng sobra sa isang buwan. Hindi ko sinasadyang nakakita ako ng ilan. Na mga bagay na mahirap itago at hindi ko pwedeng sabihin. At marami rin ang bilang. Biglang may dalawang tunog na maririnig sa labas. Dali-dali kong dinala ang bag ko at lumabas. Nakita ko sa hallway. Si Yurong naduguan ang buong katawan. Ang dalawang nasasaktang zombie ay nakahandusay na sa lupa. Si Yurong ay malalim na humihingal. Hawak ang isang bakal na tubo na tinanggal mula sa kama. Nang makita niya akong lumabas, si Yurong mula sa distansya na mahigit 10 metro. Ang maputlang mukha ay mumiti sa akin. Nagagawa ko, Yibay. Hindi ako pabigat sa'yo. Maaari akong maging kapaki-pakinabang. Nang marinig ko ito, nanginig ang buong katawan ko. Naiintindihan ko na nagkamali ako kay Yurong. Ang mga sinabi ng babaeng ito ay hindi pagdadahilan. Talagang natatakot siyang pabigat sa akin. Pagsasanay. Sinisikap niyang mag-isa. Naliligtas ang sarili. Talaga namang nagigipit. Itinaas ko ang aking hinlalaki. Ang kumpanya. Walang alinlangan na pinuri. Kahit dalawang zombie lang na walang kwenta. Pero higit na ito sa maraming babae. Dala ang mga natamo. Ako at si Yurong ay bumalik sa dormitoryo. At nagpadala ulit ng mensahe si Chen Sueru sa grupo. May lalaki. Narinig ko ang boses ng lalaki. Totoo ngang may lalaki. Mabilis na may sumagot na nananaginip siya. Mamaya hihiramin ko rin ang gamit mo. Si Yurong na halos hindi nagsasalita sa grupo. Habang binabasa ang mga mensaheng ito. Nakatingin lang siya at nakangiti habang mabilis na nagtatype.